siya. Ano nararamdaman mo kapag yung mga students na kino-coaching mo is nare-reach nila yung mga goals nila sa business and yung goal nila in life? Sobrang proud ako sa kanila. Kasi it all starts with character and heart eh. Pag maayos yung character and heart mo, God will give you that abundance and greatness for you to sustain that success. Kasi pag nasusustain mo na yung success mo yun, kasi maayos na yung puso at character mo. Or there are times, kailangan mong ulit pagdaanan yung mga situations na yon kasi nga may grander plan pa. 'Di ba? Like yung nawala ako sa insurance industry ng 2023, nagbibiglang nag-offer sa akin na, sige, ayusin natin yung issue mo. Then, ako na bahala na everything. Then, may 8-digit package kagad na, na offer. Na, alam mo yon parang, this will bounce back everything na, alam mo yung, minsan dumating ka sa point na pag tao ka lang, kinuwestiyon mo yung Lord na, Lord, bakit ko kailangan pagdaanan ulit to? Oo. Yung faithful naman ako sa'yo. O sabihin natin may mga failures din ako, pero hindi naman, minsan kino-compare mo ba iba eh. There's always the blame, the drama, the excuses. Drama, pa-victim. Yes, pa-victim. Pero once na align ka ulit sa faith mo and intimacy mo with God, you just go and fully depend on Him. Parang pag anak mo, di ba? Yung baby nyo, nakita ko may baby kayo, di ba? Nakahawak lang siya sa'yo. Kahit saan mo siya dali, nakahawak lang siya sa'yo. Kasi nagde-depend siya sa'yo eh. Nagtatrust siya sa'yo eh. Same thing with God. Mag-depend lang tayo, then everything will just follow. And also, sa business, as an entrepreneur, na-realize ko, nung nag-start tayo ng business, ang gusto lang naman natin is kumita. Yes. Pero along the way, dun napapasok na habang lumalaki yung negosyo natin, what is our purpose? And yon, kaya kailangan talaga natin ng mission, ng vision, saan ba papunta itong ginagawa natin, para mas ma-enjoy natin. Kasi kung goals and dreams lang naman, meron na tayo. How we can contribute to the world and to the community and to the people around us.